basic pompador, PED Ono ang tawag sa ating haircut tutorial ngayon, na kadalasan tinatawag ng mga kabataan na PED lang daw pero Ono. So intindihin na lang natin, pero bago ang lahat, papaliwanag ko kung anong kaibahan ng PED at saka yung PED Ono. So ang PED, pag sinabi mong PED ay kupas kinis, talagang makintab siya. Yung sinasabi yung PED Ono ay ilalagay natin yan sa basic PED para pasok ang ating mga katawagan. So ito na ang pinaka-proseso natin. Una kong ginamit na guard ay guard number 2 close blade. So paikot lang po yan gamit ang guard number 2 close blade. So yan po ang una nating proseso, guard number 2 close blade. So panoorin nyo po ng maayos mga katropa para makopya po natin at meron tayong guide sa paggugupit. So ang sumunod na procedure, gumamit po tayo ng guard 1.5 close blade sa baba ng dinaanan ng guard number 2. So ayusin natin, i-clip natin yung upper hair nya para hindi disturbo. So ayan po, ginagamit natin ngayon yung 1.5 guard close blade. Paikot lang po yon sa baba ng dinaanan ng guard number 2. Ayan. So madali lang po ang gupitan ito dahil basic lang po. Para ito sa mga katropang barbero na nag-uumpisa pa lang, or yung mga manonood na gustong magka-ideal sa paggugupit ng basic. Ayan po. So pangatlong procedure ay gumamit po tayo ng guard number 1 close blade. Yan po yung size niya sa pinakababa, size number 1 close blade siya. Huwag po kalimutan na close lahat ang blade mula sa guard number 2 and 1.5 at saka yung number 1 guard, naka-close po lagi ang blade natin. So paikot lang po yung procedure na yan para pari-pariho po ang size ng kapal ng kanyang buhok sa baba. So pagpag po tayo para matanggal yung mga napagputulang buhok. So ito na, ang pang-apat ay gumamit ng guard 0.5 close blade with combination sagadang blade sa gitna at pantay para patayin natin yung sa banda sa patilya niya at saka dun sa likod ng kanyang leg, left and right na patilya niya na papatayin natin sa dulo para makinis tignan, para sa pag-ahit natin mamaya sa outline niya ay makita talaga hanggang dulo ang kanyang outline. Yan po ang purpose natin, para hindi siya makapal ang dulo ng kanyang patilya. Ganon po siya. Ulitin ko yung procedure na panghuli ha. Yung guard 0.5 close blade with combination, walang guard, sagadang blade sa gitna at zero gap, pantay blade, para yan po yung huling ginawa natin. So ayan, tignan nyo, makinis yung mga sa baba, yung patilya niya at saka yung sa baba ng liig niya. Napatay natin ngayon yan para malinis siya tignan. At ang sumunod na procedure na ating gagawin ay i-trim natin ngayon yung upper hair niya, yung sa taas ng dinaanan ng guard number 2 para i-level up natin yung buhok. At
parang magka-straight cut siya at magmukha siyang basic fade. Itong tinatawag na fade uno ay kadalasan lang nakikita or naririnig sa mga kabataan na hindi pa kabisado yung mga pangalan ng gupitan. Kaya sinasabayan natin sila para hindi gaano magulo. So paikot lang po yung trimming natin para i-level up natin yung buhok, mawala yung kanto. Ayan, panoorin nyo po maigi mga katropa ang aking ginagawa ngayon, dahil 100% po na matutunan nyo po ito. Unang gawin ay talagang mawawala yung kaba mo. For sure na mawawala yung kaba para magawa po natin yung kanyang gupit. Basic lang po ito, kaya madali lang. Yan. Tatanggalin natin yung kanto. So gumamit ng magandang suklay para maganda yung pasok ng buhok sa suklay at maganda yung pag-cut ng ating clipper. Ayan, nakikita nyo naman ang ating ginagawa ngayon. So ayan po. So papatapos na ang ating trimming ngayon para mapaikot natin at nawawala na yung kanto. Yan, nagka-straight cut na siya. So itong gupit na to ay bumagay na rin sa kanya dahil daw hindi niya gusto yung talagang fade na fade, kailangan uno lang daw. So yan ang sabi niya, na fade pero uno lang. Inintindi na lang yung ganong katawagan. Ilalagay natin yan sa katawagang basic fade. Pag sinabing basic fade, yan na yung 1, 2 or 3 na mukha rin siyang fade dahil sa mga pumpador ganyan, naka one side, kaya siguro natawag na fade din. Pero alamin po natin na ang fade ay makinis, yung puting puti. So bigyan natin ngayon ng patilya, diretso lang pababa, hindi papatay sa fade kasi hindi siya nag-fade Gawa natin ng curve patilya, diretso lang sa baba, ganun yon. So ayan, naka-curve siya konti para umangas siya. So yung outline natin hanggang likod ng tainga, pababa sa kanyang liig sa likod. Ayan, so pasensya na po dahil wala tayong cameraman para ikutin ang ating buong ginagawa ngayon. So medyo makipot po ang harapan ko ngayon, kaya hindi ko po mapapaikot. Hanggang dyan lang po ako. Naka letter C lang yung ikot ko, or di kaya yung bangko lang ang umiikot ng konti. Ayan. So gagayahin lang natin yung banda sa kaliwa kung paano ko na outline, ganun din sa right side. Papantay lang natin ngayon. So nakikita na natin ngayon yung basic fade niya, fade uno kumbaga. Sana mga katropa, marami kayong natutunan sa bawat upload ko, at sana rin suklihan nyo rin po ng pagsuporta sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like, pagpindot ng notification bell para lagi po kayong ma-notify ng aking bawat upload sa aking channel, na talagang content po ang aking ina-upload na haircut tutorial. So kung nais nyo, kung gusto nyo naman ang aking mga procedure, ay binabahagi ko po ang aking kaalaman sa paggugupit. Yun po ay base sa aking kakayahan, kung nais nyo po.
So gumamit po tayo ng tubig para sa pag-ahit natin. Lagi pong gumamit ng bagong blade para matalas ang labahan natin ngayon, hindi masakit. At yan po ang sekreto para makinis at malinis ang outline natin sa paggamit ng bagong blade. At hindi lang yun ang purpose natin, iwas din tayo sa hawa-hawa kumbaga, kasi mahirap yan. Kahit walang sugat yan, nagagalos pa rin yan ng balat natin na hindi natin nakikita dahil sa sobrang talas ng ating blade, lalo na pag Dorco. So ayan po, susundan lang po natin yung pattern, yung dinaanan ng detailer, kaya hindi na po tayo maligaw dahil may guide na po tayo. Ayan, ang pag-ahit, pababa, pataas, pasalungat, para pulidong pulido siya tignan, makinis, walang daya kumbaga. At saka lagi pong gawin na be careful lang po sa pag-ahit para hindi po masugatan. Ayan. So ang bidyong ito ay wala pong halong editing, normal speed po siya. Yan na po yung pinaka speed para masubaybay, kumbaga masundan po ng ating manonood na gustong matuto sa paggugupit. Ayan, ang inedit ko lang po ay yung introduction ko, siyempre konting pa-cute lang sa video, baka mamaya matulog kayo, medyo mahaba-haba to, 30 minutes. Pati yung galawan ko at pag blow or groom ko kasali na yan sa 31 minutes na yan. So kung gusto nyong matuto, panoorin nyo po hanggang matapos ang video para talagang sagrado ang ating nakuwang kaalaman mula sa aking konting kakayahan sa paggupit. So ganun din ang gagawin natin sa bandang kanan, ganun din ang pag-ahit natin, pababa, pataas, pasalungat, pailis, pahalang, para malinis siya. Yan. Ayan po. Itong customer ko na to ay first time yung magpagupit sa akin. Ito po ang una niyang gupit. Nadala lang siya ng mga tropa na dati rin nagpapagupit sa akin. Sana mga katropa, panoorin nyo rin po ang mga iba kong video na haircut tutorial dahil marami po kayong matutunan sa aking mga haircut tutorial. Yan, tingnan nyo, napaka sharp ang ating ahit niya. So konting hagod lang ng clipper, yung mga dapat mga palkapal ay ating ayusin yan para magkapantay-pantay. Kumbaga sa ano ay parehong-pareho ang mga size ng kanyang buhok. Ayan. Kaya tinawag na basic fade kasi parang fade na rin siya ang style. Kasi mga millennial ngayon puro fade, basta fade. Pero hindi nila alam mayroong mga classification na pangalan tawag sa mga gupitan. Ayan, kaya inintindi ko na lang na ilalagay natin yung fade 1 na yan sa basic fade. Pag sinabing basic fade, yan na yung 1, fade 1, fade 2 kumbaga. Hindi naman masama yun kung may sarili tayong katawagan. Pero tandaan nyo po lahat, ang fade, ang ibig sabihin ng fade, kupas kinis, yung puting-puti siya, yung gilid, yan po yung fade. Pag sinabi mong pumpador ay nakapumpador ang long hair mo sa taas, yung mga parang old classic na mga gupitan tulad ng mga presidente dati, mga pumpador yun
traditional pumpador. Doon nagsimula yan eh. Kaya ngayon millennial, kaya fade po ang naging katawagan. Yan po ang millennial haircut, naka-fade pumpador kumbaga. Ito ay basic pumpador kumbaga, fade uno. So i-consider natin yung mga ganyang katawagan dahil hindi naman masama kung i-consider. Diba? So sprayan natin ang taas para sa ating konting trim. Panoorin nyo po ang very normal trimming ko ngayon. Sa pagtitrim naman sa top hair ay depende po yan kung anong uri ang buhok, kung saan mo uunahin at ano ang dapat mong puputulin, dahil ili-layer mo na lang din yan eh, para maganda yung pagkasunod-sunod ng buhok. Walang mahaba, walang mataas, kundi ang kaibahan ay naka-layer, ganyan, naka-trim kumbaga, maganda yung pagka sunod-sunod. Ayan po siya. So talagang medyo mahaba ito kasi nasa 31 minutes ang ating video, dahil wala pong cut dyan ha. Yan na po yung buong full video nya. Kaya sana makopya nyo at masundan para buong buo ang panonood nyo. So ayan, puputulan konti yung banda sa kaliwa para mamaya sa ating pag one side or pumpador ay maganda po yung pagka fold ng buhok. Ayan. So ayan po. So kung sa pagtitrim naman, kung saan nakikita nyo dapat kunin, putulin, ay putulin. Nasa barbero na rin kasi yan eh, kung paano pagagandahin yung mga nakausling buhok na dapat putulin, ay putulin po natin para maganda at makinis. Tignan nyo, ganyan yan. So sa kabila na po tayo ngayon, sa right side, ititrim natin ngayon yan. So yung shape ng ulo niya, may palubog, may baon, kaya ganyan po naging itsura niya. Pero size 1 yan. So doon po tayo magtitrim sa bandang kanan para maganda yung layer niya doon kumbaga. So nakikita nyo yung gunting ko na yan, talagang antique yan, luma na pero napakatalas. Yan po yan ng minsan tinago ko na to pero ginamit ko ulit dahil nakakamiss din ng mga putulan niya. Kaya so medyo nagagawa na natin ngayon yung trimming na talagang babagay sa kanyang gupit. Pagtsagaan nyo lang po panoorin dahil wala po tayong cameraman. So take advantage lang po para medyo masundan po ang ating gupitan ngayon. Ayan. So paulit-ulit po yung putol natin, trimming natin sa right side. Medyo may kapal-kapal konti. Ayan. So silip-silip lang din sa left and right side kung mayroon bang dapat kunin doon na kausli para pag silip niya wala siyang makitang sumobra or umawi kumbaga. Ayan ang ginagawa natin, malinis kumbaga. So laking tulong na lang din tong cordless clipper ko, almost 3 years na rin nata to, or 4 years. Yung original po na ano yan, hindi po yan Kimi. Kasi kung Kimi lang yan matagal na siguro yung bumigay yung battery. Pero yan
halos malaglag siya at nahiwala yung kanyang blade sa kanyang motor, kaya napabalik na rin, wala nang thread kumbaga. Dinikit ko lang yan gamit ang pandikit, so hindi na rin siya nawawala o humiwalay sa kanyang motor or mother cover. So ayan, gumamit pa po tayo ng trimming para gumamit po tayo ng tining para ititining natin ngayon yung top hair niya para maganda yung pagkasunod-sunod ng kanyang buhok sa taas. So nakikita nyo na po ang itsura at kinalabasan ng kanyang one side. So mamaya ating iboblower yan at lagyan natin ng Clado para ipompador natin, para makumpleto natin yung tawag natin sa gupit na basic pompador fade 1. Ayan po. So ayan po. So patapos na po yung gupit natin. Sana marami kayong nalaman or nagkaroon kayo ng ideal sa paggupit ng basic, at sana po suportahan nyo po ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe po para lagi po tayong magkasama sa bawat upload ko. Muli ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po.